Dito tayo ngayon sa MILG o MLGOO kay Okay. Sir Mahmoud kay Madisikan. Makausap natin siya ngayon tungkol sa kanyang function dito sa kumusta nito ng kanyang function and responsibility dito sa lungsod ng Marantau, Lanao del Sur. Sir, kumusta ang opisina natin dito, sir, at ang function natin dito sa lungsod ng Marantau, sir? Unang-una, gusto ko kayong batiin, no? Lahat ng nanonood ng Assalamualaikum at saka good morning sa inyong lahat. Yes, Yan. sir. Salamat sa Freedom Radio Okay. at sa Macdong page Natin, okay. for this interview. Yun nga, kami po ay isang field office ng MILG. Ang MILG ay yan ang version ng BARM ng DILG. Ministry of the Interior and Local Government. Kung sa national ka pa is Department of the Interior and Pero Local dati kang, Government. sir, dati kang membro ng DILG. Yung DILG arm na nandun pa rin kami. Doon. Pagpasok ng BARM, nag-transition kami from yung department to ministerial mga positions. How many months or how many years na, sir, nag-transfer niyo sa DILG? Yung 2019 nag-start ang ang transition ng BARM after the ratification through the plebiscite ng BARM law, BOL. But prior to that, kasali kami sa ARM. So, anong diferensya sa DILG at sa MILG sa patakbo ng panggoberno? May pagkakaiba? Ano ba? Partly yung ang mas mabigat ang namin. Ayan. Ang trabaho namin sa BARM. Kasi dati sa BARM. sa BARM ngayon. Itong BARM. Ito sa BARM. So, yung sa ARM, okay lang yun. Mas okay din. Pero ngayon, kasi ang kaibahan sa national, sa DILG, at mga 43 or 23 yata ang program nila. Then, here comes the BARM. Kinuha namin ng program ng national. Then, nag-create din kami ng program ang BARM. Kaya doble ang trabaho. So that's the challenge. Despite of the fact, kami ay kaunti lang ang mga field officer. Kami lang ni Sir Amin, no? Kasama ko sa DILG, Amin na umpar. Puro umpar, ay ito yung magiting na empleyado. So kami lang, no? Biruin mo, isang munisipyo ang dinadala namin. Dalawa lang kayo? Yung talagang regular from MILG na may tinitulungan kami dito. May multiplier kayo? Parang dalawa kayo organic? May nagsusupplement sa amin ng workforce ang LGU. So, gano'n yun. Very challenging kasi nasa transition stage pa tayo. Maraming dapat i-comply. Then, yun nga, the BARM is in the transition, mag-election pa, di ba? So, ipapatayo ang mga institutions, di pa tapos hanggang ngayon, no? Mag-election na. So, that's the challenge sa BARM. And the challenge for us sa MILG is, karamihan din sa mga agencies ng BARM, pati na sa national, pag gusto nilang i-reach out ang the community, usually dumadaan sila sa MILG. So, meaning to say, nakakarga din namin some of their problem. So, yan ang kasi we are the gateway. We are the gateway doon sa LGUs. So, gusto nilang i-channel minsan, or most of the time, ang mga work ng ibang agencies. So, nakakasis tayo. So, yan ang trabaho natin. Tinutulungan natin ang LGU para maka-function. Yung programa dati sa time ng sa time ni President Duterte, yung road clearing, di ba, under yung sa DILG? So, nagpatuloy ba ngayon, sir? Kasi tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. May monthly, may monthly report sa barangay. Tinatawag namin barko.
barangay road clearing operation. Pati din sa munisipyo. So, yun nga, very fortunate tayo. Hindi naman masyadong, problema yung congestions, no? Kasi Kasi una, itong Marantaw, okay din. okay naman. Yung sa ibang area ba, akala ko, Sa when I was in the city, yun kasi, sa city, maraming, dito, kailangan clear. Pag-approach mo sa Balintong, diba? Medyo maraming titinda dyan. So, nung una, may yung active pa yung road clearing. Yung dating kaibigan namin si Mayor Japan sa Bukod Palawi, siya mismo Yun ang pinakamalaki yung bahay niya sa kanto ng malapit ng daan, di ba? Siya ang model na yun. road clearing. Okay naman. Pero yung sa iba, tingnan, hindi naman natuloy. Ano man yun? Kasi depende yan sa administration. Nung kay Digong, no? Yun ang priority niya kasi alam ni Digong ang problema sa local kasi yan ang advantage na mayor na naging presidente. Kasi alam niya Kaya yung drugs, priority niya kasi napipil niya yan kasi from the ground siya. Then yung road clearing, alam niya kasi yung mga asphalt, nasa ano siya from the ground. So nung umakyat siya sa taas, alam na niya. So alam niya, hindi mo masabi kay Digong kung ano. Yan ang kaibahan. Iba-iba ang vision nila sa yung ibang mga naging natin is from senator to di ba? So more on speeches. So with your respect, magagaling. Pero yung kaibahan ni Digong, kaya may drastic approach, pati radical approach kasi from the ground kasi siya. Yung kasi Naging busy kami sa MILG, no? lagi. COVID, drug clearing, yung drug din na yung masamasid. Ang daming programa ni Digong. Yung concert, yung marami ngayon sir, ano bang concert sa inyo ba yung sanction yung mga barangay kagawad, okay lang yung sa barangay chairman yung may mawala, may nag-resign, may namatay, automatic ba yung palitan yung may proseso kasi yan. May proseso. So, dito na, wala kasi sa iba, ang experience namin, lalo na doon sa Christian area, pag may nawala sa kanila, namatay, pinalitan ninyo, matagal na siya. Hindi daw para yung pira, parang sibig sila. Kami pinapalitan. May practice. Sa inyo, sa DILG, alam niyo na hindi man pwede kasi i-hamper mo ang operation ng government. Kasi kami, in-encourage namin na palitan yan pag may namatay. May succession man yan. Maakyat ang first kagawad at chairman. So, bawal yun hindi palitan? Pwede kasi palitan. Sa amin, ang gusto namin kasi as MLGOs or local government operation officer, ang gusto namin patakbuhin. Ang orientation namin para mapatakbo ang government. Para dapat yung mapalo yung 7 ang isa ang kapitan, 7 yung kagawad, 10 lang. Yan na. So, yung iba, hindi na nila pinalitan kasi masibig daw nila yung pang honorarium sa namatay na kagawad o nag-resign na kagawad. Ano ba yan? Hindi pwede na. Practically, kung may ang sinabi ng batas, pwede naman inaalaw din naman ng inaalaw na hindi palitan. Pwede na hindi palitan. Mas dapat palitan. Compulsory. Nagkaroon ng batas na compulsory palitan. Kasi para mag-operate yan. Kaya nga, sa amin, yung iski, yung pulang, yung sa SB, pwede yan. Pero yung barangay kagawad ba? Diba, under man yun sa inyo. Yung mga kagawad na nawala sa aming observation. Punta kami doon sa kuwan. Pinalitan na yung nawala dito. Hindi nila panalitan. Yung iba, automatic. Pinalitan. Yung iba, bakit yun yung palitan? Para maka-savings kami, para madagdag ng siguro, expenses nila. Kulang pa nga sa kawan. Pero dapat ideally kasi, yun nga, kompleto ang set. Ina-allow din naman ng batas na palitan. Yun din ang sinabi. Pero hindi kayo pwede, sir, na yung tingin kayo sa record ito, na wala ito ano ba yung palitan na ba yun? Kaya nga may programa kami, ang mga instrument kami na tinatawag namin yung mga instrument tools yun of para i-audit ang performance. Dati kasi ang ina-audit lang is pera. Ngayon performance na.
Kaya sa amin sa ano, dalawa kasi ang in-implement namin. Oh. Yung sa national, yung is GLGB, Oh. la Seal of Good Local Governance for Barangay, mayroon ding version sa BARM, yung LOGPA, Local Governance Functionality Appraisal. Tinitingnan doon lahat, pati yung setup ng ano nila, structure ng governance nila. Kaya nakikita namin ang kulang. Kaya ngayon, ongoing ang ano namin, audit namin sa LOGPA ng municipal level at saka itong sa barangay. So, yan ang pinapalab namin kung anong may kurang. Yun ang binibigay namin na report. Din sa higher MILG office, pag mayroon na silang data, doon din sila kumukuha ng mga projects nila na ito, kailangan dito ng intervention, kailangan dito. Kaya kami, talagang obligatory, no? Para talagang it's mandatory for the BLGUs or in our case, MLG, Municipal Local Government Unit, na mag-comply doon sa mga assessment tools na binibigay namin kasi doon namin makikita saan kulang. At kami din naman, mga field officer, anong kaya namin i-intervene. Then, yung mga higher policy, halimbawa, sa yung hindi namin makakaya, sa higher level na yun na MILG, kung anong program nila. Okay, sir. Salamat, sir. No? So, anong dagdag mo, sir? Yung parting statement mo, sir, no? Sa tungkol sa dito sa MLGU, no? Sa kasi anong sabi mo lalong-lalo sa taong bayan para may guidance sila. Salamat sa pag-interview kasi kami sa MILG behind the scene kami. Behind the scene, and dapat kami na-highlight kasi ang nag-goberno man yung LGU headed by mayor. Di ba? Yung mayor ang tawag sa kanila, local chief executive. Sa amin lang is a supervisory office. Nire-represent namin ang, in our case, a BARM, the chief minister, no? Kasi may supervisory authority sila over the LGU. In the national level, the president has this direct supervision over LGUs. So, yun ang version. Kasi kami nandito kami ni Sir Amin to represent the BARM. So, yun, ganun katindi ang sa amin. At saka, ma-bridge namin ang relation ng BARM at saka LGU. Tingnan mo, ang laki ng mandate namin dito. Although maliit lang ito na office, ang dinadala lang niya, lahat ng barangay, lahat ng, pati nga itong mga agency, sa mga program namin, kasali sila eh. So, talagang it's very challenging. Tingnan mo, ang daming mga paper, lahat ito, report nila eh. So that's the work of the field officer. Kaya salamat sa pag-interview kasi na-highlight naman. Kasi yung iba hindi alam paano ba Ang alam nila is kami ay isang worker lang ng LGU. Hindi. We are a supervisory officer. Partner. We supervise the LGU. Kami indirect supervision sa mga employees, pero ang mayor siya ang may direct. So that's the difference. We will see to it na implement lahat ng program ng gobyerno in the local level. Salamat kayo, sir. Salamat no pag-amit din ni Sir Masmud Kayma ang isikan ang ating LGU dito sa lungsod ng Marantaw na Lamigan na Lanao del Sur. Salamat sa inyo sa from the Marantaw office.